Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Paano bang magmahal nang hindi ka nasasaktan? Pwede ba yun? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi, ako po si Chicky Holman Yulo, and because it's the merry month of February, which is my anniversary dito po sa atin pong Rekado, ang pag-uusapan natin ngayon, 8th year pala na anniversary ko. Mahal, minahal, at nagmamahal, at magmamahal pa ba? Yan ang pag-uusapan natin. Kamusta po kayo? Yung mga old timers natin since day 1 nakasama ko. Hi! Maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. At sa pagmamahal sa akin, at sa pagdadasal po sa akin, at sa atin pong show. Okay? 702 DZAS AM Band. We are now kasapi ng 702 DZAS Radio TV, agapay ng Sambayanan. Kasapi po tayo ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil napapakinggan po tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para po sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello po mga kaagapay, it's Saturday once again and welcome to Rekado. Ang tanong natin kasi love month at itong buwan ng February ay 8th year anniversary ko dito po sa DZAS FEBC 702 AM weekend. Okay, weekend ngayon. Ngayon na love month, kamusta po ang puso mo? Lagi kong tinatanong yan, kamusta ang puso mo? Kasi karamihan, especially among mothers and wives and daughters, tayo ang in charge sa lahat. Tayo ang make the world go around. Sabi nga kung walang ilaw ng nanay sa tahanan o tayo ang ilaw sa tahanan, hindi ilaw, brown out. Okay? Pero palaging tanong ito, ng maraming kabataan, bakit kapag nagmamahal ka, nasasaktan ka? Natural. Kaya naman, ang pag-uusapan natin this beautiful afternoon ay ating question, paano ba magmahal na hindi ka masasaktan o nasasaktan? Sumagot po kayo ha, mag-send rin ng greetings at sa ating pong ongoing na live stream, and don't forget to wow, love, and share. Ang topic natin ay galing sa ating mga listeners. Sabi ni Mary Beth Marshall, hi Tita Chicky, love your 702 DZAS program. Thank you very much for your weekly motivation and prayers. Thank you, Mary Beth. Kamusta ka na? Si Sip Balatazo Balatibat. Naku, alam mo since day 1 din si Sip. Good afternoon, Miss Chicky. Thank you so much. Ngayon lamang po ako naka-online sa iyo ng show. Ay, yeah. At tapos si Sip Bergonia at si Mami Eugene Bergonia from the US. Uy, kumusta na po kayo? Kailan ba kayo magbabakasyon sa Pilipinas ulit para magkita-kita tayo ulit? At si Lineth, of course, Lineth Yero Indiano, happy afternoon. Palagi akong watching sa iyo through Facebook. Salamat sa inyo. Gawin po lahat ng makakaya sa pangalan ng Panginoon, lalo na sa pag-ibig. Hi, Lineth. The plants you gave me are thriving and blooming beautifully. Yun daw halaman na yung dahon ay green na may white na malaki. Sa outdoor, ilalagay ko daw sa araw. Alam mo ba yun? May araw na halaman. Merong halaman na sa loob ng bahay. Meron sa lilim. Meron sa ilalim ng puno. May nakasampay sa puno. Hindi ko alam yan till sinabi sa akin ni Tita Ming Ramos noon. Naikwento ko na ito once. Sabi niya, Tita Ming, bibigyan mo ako ng plants? Of course. Okay, sige. Okay, bago ko ipadala,
saan mo ba ilalagay? Sabi ko, basta plant. Sabi, Chiki, sabihin mo sa akin, nasa ilalim ba siya ng puno? Malilim ba sa lugar nyo? Maaraw ba? Wala bang puno? Ay ko, hindi ba bibigyan mo ako ng halaman? Hindi, alamin mo kung saan. Para alam ko ibibigay ko sa'yo. May ganun pa pala. Akala ko basta aabutan ako ng halaman. Bahala na si God. Okay. So alamin mo saan ilalagay. Siya ba yung malilim? Siya ba yung dinidiligan mo araw-araw o every other day? O siya ba yung pareho nung atin espada plant? Yung ano ba yung pangalan nun? Espada? Snake plant. Na siguro every other week mo lang, every 2 weeks mo lang siya didiligan. Hindi yung diniligan mo tapos bigla nakita mo nakahiga na lang siya at natanggal na siya because of that thick, yung thick nilang leaf, hindi siya pwedeng diligan kasi nag-hold siya ng moisture. Okay? Marilyn De Leon, hi Tita Chiki, God bless you and your program. Thank you always sa inyong prayers. Very inspiring. Our God be praised, Marlene. Josephine Reyes Uson, happy listening Tita Chiki. Andrea Gabihan, ay, kamusta ka na? Kamusta na kayong lahat? Len Adgon Reyes, Emmy Casillan, alam po nyo, kamusta at nakakataba ng puso. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Lalo na itong 8 years ko dito sa Ricardo. Maraming salamat po sa pagsuporta nitong ministry namin. Mga kaagapay na mahigit na 7 dekada at 6 na taon na tayo nagkakasama sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan, maging ang pagbabahagi ng mabuting balita sa atin Panginoong Kristo. Alam mo ba, para sa mga bagong tapak na mga listeners natin at saka sa mga nanonood, yung nanonood sa Facebook, Far East Broadcasting Company Philippines, kami isang non-profit at non-commercial media network o radio station, kaya naman ang mga nagnanais maging bahagi natin ng maging mission, maaari kayong mag-donate or magbigay sa FEBC para magpatuloy ang amin pagsasahimpapawid. Para sa mga detalye at informasyon, maaari niyong i-message ang amin Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Para sa detalye ng aming bank accounts, pwede na rin pong magpadala din ng GCash para sa aming QR code at pwede po itong i-scan. Tandaan mga kaagapay, siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa 1 Peter 4:5. Ang Bible na Pinoy version yung ang pinaka mahalaga sa lahat. Mahalin niyo ang isa't isa ng tapat. Kasi dahil sa pagmamahal, kaya napapatawad ang maraming kasalanan. Sa 1 Peter 4:8, Amplified Bible, above all, have fervent and unfailing love for one another because love covers a multitude of sins. That's from 1 Peter 4 verses 4 to 8. Okay, ngayon sa atin pang birthday trivia. Happy birthday to you. Nako, happy birthday to you. February 18, 1974, Rachel Jinko Alejandro. You know Rachel Alejandro, isang batikang mangangawit at aktres sa atin pong bansa. Buong buhay niyang inilaan ang pagiging bahagi niya sa teatro. Nagmula siya noon, noong siya I think she started 18 siya. Unang enkwentro niya sa Philippine showbiz ay sa edad na 12 years old. And I have to tell you, ang kanyang papa, anak lang naman siya ni Haji Alejandro, kilabot ng mga hulikyala. At pag kumanta nung panahon natin, ay talaga naman lahat napapanganga at kumapalakpak. Okay, happy birthday to you. Happy birthday din, February 17, birthday 1990, Bea Rose Monterde Santiago. Kilala siya bilang Filipina actress, model at beauty queen. Kinoronahan siya bilang Miss International 2013. Taong 2018, nang siya ay na-diagnose ng chronic kidney disease
Oh, I'm so sad. Noong pong 2022, nang siya ay matransplant ng dahil sa kanyang kapatid rin mismo. So kapatid niya ang kanyang donor. Na-transplant siya. God bless you more, Bea Rose Monterde Santiago. Happy birthday to you. Now, February 19, 1993, Empress Karen Carrion Shuk Gingona. We know her as Empress Shuk. Isang Filipina actress, nagsimula siya sa kanyang buhay artista bilang, she was a television shampoo commercial model at age 7 years old. Noong 2000, doon siya na-discover ng ABS-CBN. Dito nagsimula ang kanyang career bilang child actress hanggang sa ngayon. February 20, happy birthday, 1991. Heidelin Francisco Diaz Naranjo. We know Heidelin. Siya isang Filipino weightlifter at air woman. Tinanyag siya dahil sa kanyang kauna-unahang nakuha niya po yung gintong medalya sa Olympics noong 2020. Noong 2023, natapos ng kolehiyo ng kursong pagnenegosyo. Nagtapos siya no matter what. Mahalaga na meron kang natapos na edukasyon para pagsabak mo sa mundo, meron kang bala. Now, February 22, 1971, happy birthday to you. Maria Lea Carmen Imutan Salonga. Hi Lea, it's Tita Chicky. Isang Filipina singer and actress, kilala siya dahil sa kanyang angking galing sa pagkanta. Dahil sa buong buhay, inilagak niya sa music at yung pong teatro. Excuse me. Nagbukas ang kanyang malaking entablado sa kanya. Nagbida siya sa Miss Saigon. And siya ay songs niya, boses niya ang ginamit sa dalawang Disney princesses. Yung sa A Whole New World ni Ariel. At saka siya din yung sa Mulan. Happy birthday to you, Leia. I miss you and your mom, okay? A trivia, ako po yung nag-design ng gown ni Leia sa kanyang senior prom. Senior ba at junior prom? I remember that. Noong una senior prom, gusto ng mama niya naka-bobby socks. Mami ligaya, big girl na si Leia, kailangan na siya magsuot ng adult clothes. Okay. Ang topic po ngayon ay minahal. Mahal, minahal, at magmamahal. Magmamahal pa ba? I'd like to invite you to text us DZAS space message and send to 0917-572-1754. At sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Paano ba magmahal ng hindi nasasaktan? Sabi ni Isabel Ortega, hi Tita Chiki, kamusta po kayo? Siguro, walang definite na hindi nasasaktan o masasaktan habang nagmamahal. Pero maaaring ma-avoid siguro kung magkakaroon ng open communication para iwasan ang pag-aaway at ang pagkakaroon ng hiwalayan. Totoo yung kasabihan na communication is the key. Alam po ninyo na pag-uusapan lahat. Sa akin, may exception po ako. Pag sinaktan ka na ang akin, pag sinaktan ka physically, or he makes you feel like you're worthless, ayan, mag-isip ka na at mag-counseling ka na at mag-isip ka na at kumuha ka na ng magaling na abogado. Okay? Yun ang Tita Chiki, yun ang reality. Huwag mong payagan na apakan ka ng tao, especially kung asawa mo yan. Kasi alam mo sa relationship po, mama and papa is number 1. The children, number 2. Ang family mo nagsisimula sa inyong mag-asawa. Kayo ang core ng familia. Ngayon, pag hindi niya maintindihan yon and he makes you feel worth it at sinasaktan ka, iba usapan na yon, ha? Okay, basta may magaling kang abogado. Talk to a therapist, talk to a counselor, talk to your pastor, or talk to some, in the church, may women counseling yun. Tapos get a good lawyer. Yun ang Tita Chiki. Heart Lianes, hi! Naniwala akong pwedeng magmahal nang hindi nasasaktan.
kung susundin ang inilaan ng Diyos sa'yo, alam po nyo, hindi ka magmamadali sa mga bagay-bagay dahil ang pagmamahal kailanman ay hindi mapanakit kung hindi uunawa. Totoo yan. Excuse me. Pag sinabi mong nagmahal ka ng tao, talaga naman mahalan. Hindi mo sasaktan yung tao. Ano yung sabi ng mama ko? Love is never saying you're sorry. Okay? Love is never having to say you're sorry. Meaning, bago mo gawin niyang hindi ka aya-aya, think about it first. Pray about it and pray about it and pray about it before you open your mouth. Okay? Hindi na yan, hindi yan ma-delete, hindi ma-erase, hindi mo masabing i-rewind natin, ulitin natin yung scenario. Especially the mouth, oh, that hurts. Tapos, yung ngayon, yung sa pag-text, hindi na yan ma-rewind, hindi na yan ma-remind, chiki, natin, atras, rewind. It cannot be, okay? So, before you open your mouth to say something that's really awful, think about it and pray about it and pray about it even more. Alright? Kathy Gonzalez, hi Tita Chiki, ako po bilang isang ina, na naniniwala ako ang pagmamahal kailanman hindi na kayang saktan. Hindi ka kayang bigyan ng sakit at hindi ka kayang iwan. See? Very good, Kathy. Okay, pag-uusapan po natin ha. Ngayon pag-uusapan natin, paano bang magmahal na hindi ka nasasaktan? Sa tips part 1 po ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Okay, sa tips part 1 ni Tita Chiki, paano ba magmahal na hindi ka nasasaktan? Alam po nyo kaagapay, mga karikado, kahit matatapos na ang love month, pero hindi matatapos ang pagbibigay ng payo at mensahe sa mga kaagapay natin na nagmahal, nasaktan, pero patuloy rin na nagmamahal. Kaya naman, sasamahan tayo ng mga manunulat mula sa wordpress.com para payuhan ang nagmamahal. Speaking of nagmamahal, ang aking unika iha, Chia, advance happy birthday to you, darling. Mama loves you and so proud of you. And praying for you every day with a smile. Okay. Number 1, love is inevitable. Okay? Talaga mangyayari yan. Ang pag-ibig ay dumarating sa di mo inaasahan na pagkakataon, oras o lugar o maging tao. Minsan yung guy na yon kasama mo sa Bible study, minsan kasama mo sa trabaho, mahirap yon, isa sa inyo aalis kasi ganon. Minsan kasama mo, nakapila ka, nakatingin ka sa hardware, may hinahanap ka. Tapos babayad ka na, siya yung nandun sa cash register, sa likod mo, naghihintay at may tinatanong kang parts ng kung ano ba yan, ng pagkonekta ng tubo sa iyong sink. Okay? Sometimes it could be someone who's been a friend for the longest time, pero hindi mo nakikita as somebody na yung romantically involved in. Kasi barkada mo eh. Minsan, alam mo po nyo, minsan maganda nga yung kaibigan mo na eh. Minsan naman, di mawawala yung friendship natin. But if you started out as friends, maganda yun. Okay? Kaya always be prepared. Hindi lang physically, kung hindi, pati na rin emotionally and spiritually. Dahil in love ay laging kasama ang hurt. Buy one, take one yan. Sabi nga nila, laging partners. Ang kasamang hurt, ang pain sa love. With this thought, bago ka magtanong kung paano magmahal, tanungin mo muna ang sarili mo, handa ka na bang pasukin yon? Ang magulong mundo daw ng pag-ibig. Okay. Number 2, love is our universal language. Iba-iba nga yung level at intensity. Kunwari may kaibigan ka, syempre mahal mo yon. Like your other friends, pero nagising ka na isang araw na hindi pala siya ang gusto mong kasama, nag-iba ang pakitungo. Then love blossom to another level. Hindi mo namamalayan.
mahal mo na pala siya. Number 3, have loads of patience. Hindi sa lahat ng oras, ang taong gusto mo ay kanyang suklian agad yung pagmamahal na binibigay mo. Learn to wait kahit masakit. Maghintay ka dahil it's going to be all worth it. But, if time comes na wala talaga, alam mo, maraming tao dyan. Huwag mong iisipin na siya lang yung bukod tangi. Mend your heart and gradually forget. Maybe you don't need this person to complete yourself. You complete yourself and God will complete you. Pag kompleto ka na, mas ma-happier ka sa sarili mo, then and only then, I feel makakahanap ka ng partner mo na yung gusto ng Panginoon para sa'yo. Okay? Number 4. Sabi daw, love is a feeling, not a process. Ang paningin ko dyan, kasi hindi mo daw kailangan i-base yung nararamdaman mo sa kung papaano na in love yung ibang tao. Kasi iba-iba ang storya sa lahat ng character sa buhay. Iba setting, iba plot, iba ending. Lahat ng recipe, iba-iba ang ingredients, preparation at presentation. Every love story is unique. May sarili pong barcode. At ikaw lang ang may kakayanan na mag-decode. Ako po, sa akin yung love, hindi feeling lang eh. Love is a decision. Yun ang sinasabi ng asawa ko sa akin. Kasi pinagpipilitan kong love is a feeling. Sabi niya, it's a decision. Pag nag-decide kang to love this person, mamahalin mo talaga. Na unconditionally. Wala kang mga criteria na, pero pag sinagot mo ako sa ganyan, ay hindi na kita love. Pag hindi mo ako denied every week, hindi na kita love. Pag hindi ka nauna at binuksan mo yung door sa akin, hindi na kita love. Ang dami mong parameters, no? Maghanap ka ng tao na nagmamahal sa Panginoon, natatakot sa Panginoon, at ang pamilya sanang pinanggalingan. Sana, yung at least may nakita siyang happiness sa pamilya. Kasi yung ang iba, happy na nga ang pinanggalingan ng pamilya, hindi pa rin nag-work out ang relationship. Pero if you find somebody na, maybe grew up with a lola, grew up with a tita, na nakakita siya at nakadama ng love, nakakita ng wholeness of a family, somehow, it's easier to work it out. Okay, now, not everybody is blessed. But you know what? With God on your side, nothing is impossible, I tell you. Just be yourself. Don't pretend to be someone that you're not. Be sincere to your feelings. Kung gusto mo siyang mahalin, then go. Don't leave the other person hanging once naisip mo na hanggang gusto mo lang pala ang kaya mo. Na hindi mo pala siya talagang mahal. Ang mahal mo sa kanya, ibang klaseng, I want you to be just my friend, no? Tandaan mo na ang isang tao, pag pinakita mo ng special attention, ay unti-unting nahuhulog. Minsan nga, wag mo nang pakitahan ng attention. Alam mo ba saan tawag mo sa kanya, badi-badi mo. Okay? So, ikaw mag-decide, ikaw ang magbubuelo. Basta when you decide, alam mo, sinasabi ko yan eh, write in a piece of paper, lalo yung mga pamangking ko, write in a piece of paper, 1 to 10, yung gusto mong characteristics na hinahanap mo sa partner mo sa buhay. Now, isusulat mo dapat po yan. I-share nyo ito sa mga anak nyo. Yung pong 1, 2, 3, yung kahit na anong mangyari, meron yan. Okay? Fixed yan. No matter what, non-negotiable yan. Yung iyong 1, 2, 3, iba sa 1, 2, 3 ko at 1, 2, 3 nung isa at iba din yung sa'yo. There is no right or wrong answer, pero para sa taong nagsulat nito, mahalaga yun sa kanya. Halimbawa, nilagay niya, tall. Okay, tall, ang halaga niya, gusto niya tall. Para daw tumangkad silang lahat in the future. O di wag kang makipag-edad sa, pag nakita mong eye level lang, edi wag ka doon, basta dapat nakatingala daw siya, tita, dapat nakatingala ako. O totoo nga, yun ang number 1 niya, yun ang nakuha niya. At saka yun ang gano'n. Yung number 2, halimbawa, sabihin mo ang gusto niyang 1, 2, 3 pareho kayo na may relationship sa Panginoon. It's such a wide thing to say, it's very vast. But when you pray about it, magiging siyang
mabuti sa'yo kasi nagmamahal siya sa Panginoon, takot siya sa Panginoon. Eh di alam niya kung ano ang nasa Bible, yun ang gagawin, ano. May isa sinabi sa akin, tita, gusto ko gwapo. Sabi ko, gwapo, yun ang gusto, number 1 mo. Sabi niya, oo. Sabi ko, oo nga, ano. Tumawa siya, no? Sinabi ko, oo nga, ano. Eh araw-araw kasama mo yan, no. Dapat kaaya-aya ang itsura. Tapos tatawa siya. So, ang nakuha nga naman niya, hindi siya, dapat attracted siya doon sa mukha ng tao at sa katawan. Hindi. May isa naman sinabi sa akin, it does not matter. Basta gusto ko tita, kailangan Chinese. May nagsabi sa akin, gusto ko Chinese. Gusto ko nakatapos ng ganito. Gusto ko may negosyong ganito. Kasi sabi ko, kailangan Chinese. Tita, Chinese kami, hindi pwedeng hindi. Mahihirapan. Tapos dapat tapos ng, may negosyong ganito na masipag. Kasi masipag ang Chinese, sabi niya, maghanap buhay. Yung iba, akala nila bumabagsak lang money. Money just grows on trees o naghihintay ng kung ano. You know what? Totoo nga. Yun ang kinuha niya, yun ang nakuha niya, doon lang siya nakafocus. Hindi na siya mag-ikot-ikot. Now, 1, 2, 3 should be your non-negotiable. 4, 5, 6 is yung mga susunod na qualifications na meron sana. Pero yun. Yung 7, 8, 9, 10, wish you were here. Now, kung makompleto mo yan, oh yeah, believe me, you're gonna be so happy. Actually, when you get 1, 2, 3, 4, 5, okay na. Okay na yun. Okay? So, now, you write that, make 2 copies. 1 copy is yung habang ka nagtututbrush, nakikita mo, idikit mo yan dun sa salamin. Number 2, idikit mo dun kung saan ka nakaupo, sa may desk mo o dun sa somewhere in the banyo is 1. Somewhere where you seated all the time, tabi ng kama mo, across you. Pagpasok mo ng kwarto mo, pag on mo ng light switch, dun mo masking tape, okay? Para nakikita mo. This is so funny, but you do that for your daughters, ha? Okay, ngayon naman, eto na tayo sa favorite portion ng Stories for the Heart. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Grupo po ng kabataan sa Quiapo. Sa Quiapo, Manila, nagsagawa ng pandesal pantry para sa mga manggagawa. Alam po ninyo, pagiging matalinong kabataan ay may sapat na karunungan sa lipunan ang kanilang handog para sa manggagawang Filipino na kamakailan talaga naman kumakalam ang sikmura. Yung talagang hirap, walang bala. Yan ang initiative na aksyon ng mga kabataan ng Quiapo, Manila na gumawa ng isang pandesal pantry sa kahabaan ng kalsada ng Recto. Ayon sa leader ng grupo na si Amada Verdadero, almusal ang pinakaimportanteng pagkain para sa bawat tao. Ngunit marami daw manggagawang di umano ay nagtiis na hindi kumain ng almusal nga dahil sa taas ng presyo ng bilihin at sa kakulangan ng kanilang sahod. Hindi po sila intermittent fasting. Talagang hirap lang. Bukod sa sobrang almusal na handog ng kanilang grupo, meron din silang petisyon na ibaba ang presyo ng bilihin, itaas ang sweldo ng ordinaryong Pilipino. Batay po sa kuha ng mga larawan, pinuntahan ng bawat ibang manggagawa ang pandesal pantry. Nagawa ng mga kabataan habang ipinahayag ang kanilang advokasya para sa mga trabahador na itaas naman ang kanilang mga sweldo. Hiling pa ng grupo na way dumami pa ang magsasagawa ng pandesal pantry para mga sa trabahador sa kanilang sariling community. Alam po nyo kaagapay, mga karikado, masayang isipin na ang mga kabataang Filipino ay may sarili silang aksyon para sa ating lipunan upang unawain ang sitwasyon sa bansa. I pray na matularan ito, that people and kids will look at this as an initiative sa iba-ibang grupo ng kabataan sa lungsod ng Maynila na naghatid serbisyo para sa mga working community ng kanilang community. At yan po ang Stories for the Heart.
Mabuhay po kayo and God bless you even so much more. Stories for the heart. Ang topic po natin ngayon ay mahal, minahal, at magmamahal. Ako po si Chiki Holman Yulo, ang kasama nyo every Saturday. Tabi nga, 4 o'clock to 5 o'clock magkakasama tayo. Text DZAS, space, message, and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Paano nga ba magmahal nang hindi nasasaktan? May tanong ako Sa mga mag-asawa, sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, ang question ko ay, ikaw ba? Are you a wonderful person to come home to? Meaning, ikaw ba ay joyful at nakangiti na tao na ganado na umuwi at makita ka at uuwi sa bahay sa iyo? Are you a happy person and a joyful person to come home to? Narinig ko yan kay Joanna Preisler sa kanya, paano sa ba ako nanood? Basta narinig ko yan. I think it's her TikTok niya ata. Okay. And I'm just Instagram something, okay, nakipanood ako. Pero it hit a chord in my heart na, are you a wonderful and a joyful person? Are you a nice person to come home to? Oo nga naman, ba't ka magmamadaling umuwi kung nakaburigot yung iyong asawa at sasabihin, eto ang typical sa mga Tagalog movies. Umuwi ka pa. Bakit ka late na? Alam mo naman, kanina pa nakahanda yung pagkain. Wag ka. Hindi mo alam na may ano ba yun? May leak. What is a leak? May butas yung room. Nagdi-drip lahat ng tubig, no? Nagre-reklamo ka, ba't ganyan ang amoy mo? Bakit para kang amoy, nagsigarilyo ka ba? O nagganito ka ba? Alam mo, hindi ka pa nakaka-hi, honey. Okay. Ititip ko lang po sa mga mag-aasawa dahil ako'y magfo-45, di ba? Magfo-43 years na kami mag-asawa ng asawa ko. Sinasabi ko pag dumarating siya, hi! Tapos nakahug ako. Yung akala mo, nanggaling abroad. Okay? It's so nice you're home safe. At saka you safely came home. Halika. Do you want to have iced tea, iced coffee? Bigyan mo ng options, no? Kung anong gusto. Tapos, kunin mo yung tsinelas. Ito yung ginagawa ng mama ko sa amin. Para yung papa ko pag umuwi, araw-araw naman to, nakahilera kami. May tsinelas, may washcloth, may ano. You wanna take a quickie shower to relax? Ganon. Tapos, gusto mo, go beyond the call of duty, masahihin mo ang paa. Make sure lang na nakahugas ng paa. Ano po? Okay. Tapos sabihin mo, ay naku, may ginawa akong, gusto mo potato salad o gusto mong kumain na ng hapunan? Usually gusto nila mag-time out, mag-breathe in muna. Huwag mong sugurin ng lahat ng diferensya ng bahay mo. Naglilik yung bubong. Naglilik pa ba hanggang ngayon? Dapat ba tapalan na ng Bulkasil? O pwede naman maghintay, no? Till bukas. Whatever it is, as long as it's not an emergency na somebody's brains are gushing out, please, give naman the guy mga 15 minutes to acclimatize and to decompress. Ang hindi po nyo, nakakalimutan nyo, nag-commute yan. Naghagilap at nakasakay yung taxi na para nasiraan, so kailangan siyang tumayo at maghintay ng jeep, ng bus, mag-tricycle pa. Alam mo, ang dami niyang tinahak. Nasiraan ng kotse. Ano ba, hihintayin ba yung mekaniko o hindi? Nahuli yung mekaniko, walang dumating, walang parts. Isipin nyo yon. Huwag mo talakan muna. Bayaan mo mag-decompress, saka kayo mag-usap after. Kung hindi din lang ganun kahalaga yung inirereklamo mo, huwag ka na muna magreklamo. Are you a wonderful and a happy person to come home to? Are you a joyful person to come home to? That is what you should do. Yung bahay mo ba, amoy pinirito, sprayan mo ng something. Make sure na hindi siya mangangamoy ganun. Okay?
magpakulo ka ng kung may lavender oil ka, tapos lemon zest, yung mga lemon na natira mo dyan, kalamansi o lemon, tapos lagyan mo ng konting rosemary, lagyan mo ng, meron yan may formula niyan, cloves, meron. Para ang amoy mo yung parang nasa magandang store sa mall, pakuluan mo, okay? Huwag mo mag-bake ka ng maliit na yung mga ready to bake na cake, yun, pwede yun. Para may amoy ka brownies pag uwi ng asawa mo. Clinton de la Cruz, sabi niya, ako po Tita Chiki, bilang lalaki, naniniwala akong hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nasasaktan. Maniniwala akong lesson from pain. Matuto tayo kung masasaktan tayo dahil hindi na natin uulitin ang nakaraan. Salamat sa feedback mo, Clinton. Miguel Martinez, sa akin po Tita Chiki, mas masasabi ko pong totoo naman na pwedeng magmahal na hindi ka nasasaktan kung hahanapin mo ang tamang tao sa tamang oras. Kung magmamahal ka, makakauwi talaga na sakitan dahil sa prosesong minadali, tiyak na masasaktan at talagang iiyak ka. Sabi nga ni Dave Santos, hi Tita Chiki, ako naman ang paniwala ko, kailangan masaktan bago ka magmahal. Okay, kasi mas magiging wais ka na sa taong gusto mo sa buhay. Mas magiging matalino ka sa pagpili ng taong gusto mong pumasok sa buhay mo. Alam mo ang sabi nila Dave, yung choosing your life partner is like 80% of how successful you will be. Dapat yan kapartner mo sa buhay Huwag kang kumuha ng yan, okay? Bababa ang market value mo o hindi. Dapat yan nakakataas ng market value mo. Huwag kang kukuha ng talunan. Kumuha ka ng somebody na proud ang pamilya mo. Pag nagsasalita ka, nakikinig sa'yo, parang patay na patay sa'yo, okay? Tapos pag nagsasalita ka, nakikinig, meron din siyang input. Pag tinanong mo, tapos pinapabayaan ka niyang magsalita. Tapos kaaya-aya, nakaayos siya, neat siya, mabango siya, hindi siya yung amoy Basta yung nag-aasikaso siya at nag-aayos ng sarili niya. Ang bahay niya, hindi nakatambak lahat ng laundry, nakatiklop at nakaayos na, nakalagay na kung saan lalagay. Para magkakaroon ka din ng orderly wife, orderly house, and you'll also have a clutter-free mind. Makakausap mo. Okay? Thank you, Dave. Ngayon naman po, sa atin pong Tips Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Dito po sa Tips Part 2 ni Tita Chiki, ito po yung question and answer with Tita Chiki o mga kaagapay. Dito po sa atin Part 2 ni Tita Chiki, I will try my best at sagutin ko po lahat ng questions natin para makatulong ako sa inyong buhay. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtatanong dahil gustong-gusto ko kayong matutulungan sa buhay. Hello po Tita Chiki, una po sa lahat, sabi niya. Ay, tinago ang pangalan. Magpapasalamat po ako sa inyong program. Gusto ko po itanong, since po kasi nag-start ng pandemic, I feel po na parang ayoko na pong makarinig ng any rejection. Any advice po, Tita Chiki, kung papaano po ako tatanggap ng rejection? Natatakot na po ako kasi sa ganito, alam mo, hindi ka klaro anong klaseng rejection sa kaibigan, sa boyfriend, sa trabaho, saan, okay? First of all, don't fear. Even in certain areas of your life, ako hinahawakan ko itong Bible verse na ito. Psalm 23rd verse, okay, yung verse 1, the Lord is my shepherd. Okay? Siya yung tumatahak sa buhay mo. Okay? Siya ang shepherd mo. Di ba kung ikaw yung sheep, sumusunod ka kung saan ka dali ng shepherd. Okay? I shall not want, yung second verse. Hindi ka mangangailangan kasi andyan dyan siya, you'll have so much more than enough because He is there. Okay? Tapos yung akin favorite of them all, yung verse 4, yung even though I walk through the valley of the shadow of death.
I will fear no evil, for you are with me, Lord. It just means na kahit na anong tinatak mo sa buhay mo, kisampung rejection pa yan o hindi, huwag ka matakot. Kasi ang Panginoon, andyan dyan ka, niyayakap ko niya. Sino kayang kumakarga sa'yo amidst difficulties in life? Siya ang kumakarga sa'yo. Yung nakikita mong footprints, hindi yun sa'yo. Siya ang kumakarga sa'yo. So whatever rejection you have, that you're feeling rejected, you're feeling fear, you're feeling unloved, no. The Lord is with you wherever you go. That is His promise. Alam mo, ikaw ang daughter at ng Panginoon, anak ka ng Panginoon, anak ka ng King of Kings and the Lord of Lords. Alam mo kung gaano ka powerful yon? So huwag ka matatakot, ha? Okay. Magandang hapon, Tita Chiki. Right now po, I feel so pressured sa mga nangyayari. I'm a fresh graduate po, then lahat po ng aking mga classmates ay already working sa mga nais nilang field. Ako po ay hindi pa hired dahil wala pa pong natawag sa akin. Feeling ko na paghulihan na ako. Ano po ang gagawin ko? Okay. I have been a headhunter. I was for the longest time. Okay. In New York. Ito ang check mo muna. Okay. Magpakuha ka ng napakagandang ID picture. Siguraduhin mong ganun ang itsura mo, okay? Na maganda ka, nakaayos ka, happy and confident ka, naka-take a bath ka, yung bangs mo ay hindi, nakaayos, i-curlers mo, tuyo yan, lagyan mo ng baby powder pag nagiging oily, okay? Okay, tapos na yan. Dito kasi nagja-judge sa ID picture. Sa ibang bansa, illegal yon, hindi mo gagawin yon. Dito tinatanong ang age mo. Sa US, hindi tinatanong. Ang skills ang pinag-uusapan. Number 2, did you submit, how to set a goal one at a time? Ano ba ang gusto mo? It's funny, I have to tell you, not everybody who has a college degree na kung ano yung major mo necessarily ends up with that in that field. Not everybody. Ay kung doon ka nag-end up, di wonderful. Pero hindi lahat, ha? Wag na. Ako na lang pag-usapan. Ang major ko sa college ay interior design. Bachelor Fine Arts, major interior design. Tapos nag-end fashion merchandising. May sub pa ako in marketing. Okay. Did I do that? No. But you know what? I smile. Because meron kang bala sa buhay kung ano man. Hindi ka maluloko. Number 2, naloko pa rin ako kahit na may bala ako sa buhay. Number 3, hindi mo alam where God plans to bring you. So you pray. Tapos ayusin mo resume mo. Ang resume mo, wag mong gawin 3 pages, ha? Gawin mong 1 page. Makikita yung ganda mo sa picture at ganyan ang itsura mo pagpunta mo dun. At pa-haircut ka na maganda. Meron dyan sa mga tabi-tabi, actually maganda nga barberya Yung friend ko, ang ganda haircut niya, barber shop, okay? Ang ganda ng cut. Now, kung halimbawa maiksi ang hair mo, make sure you wear earrings na malaki-laki. Get a cute pearl earring. Meron yan, hindi necessarily yung totoo. Yung cute na pearl earrings, yun. Tapos may maliit kang, manipis kang pearl necklace. Yun ang suot mo sa interview, okay? Kahit na hindi totoo. Basta itsurang cute, look alike, okay, basta pearlas ng silangan. Make sure yung resume mo i-readable. Mag-isip ka ng hobby mo. Okay. Ang hobby, ginajudge ha. Kung maganda ang hobbies mo, babasahin yan. Mag-isip ka ng kung saan ka magaling. Tapos mag-isip ka, saan ka nanalo nung ikaw high school at saka college. Ikaw ba ay magaling? Ikaw ba ay most valuable player sa basketball? Ikaw ba ay presidente ng chess club? Presidente ka ba ng oratorical or declamation? Meron kang second place, first prize winner. Lahat ng maisip mong awards mo, ilista mo. Bakit? Ibig kasi sabihin kung athlete ka, kasama ka sa volleyball team, nag-champion kayo sa SEA Games o kung saan man barangay na competition.
let's face it, wala ka naman maraming mailalagay kasi nagtapos ka lang ng college, pero you have to show na you're competitive, you're disciplined, may focus ka, at kukuha sila ng taong gumagana, umaandar, hindi yung hobby, sewing ng ano. Sabihin mo na nakagawa ka ng sample pattern para kung kaninong ano, kasi ang mother mo at lola mo ay sewer, so nakakagawa ka ng RTW. Gandahan mo lang ang words, patulong ka sa kaibigan mo. Tulungan na lang kita. Okay. Tapos, smile. You go on that interview and smile. Doon pa lang sa receptionist, pagpasok mo, pag hindi kanya gusto ang resume mo, nasa ilalim, ha? Hindi mo lang basta, okay, yes, you send your resumes online. Yung iba naman, tumatanggap na human resources. Walk-in ka pero maganda ka na, nakaayos ka na. What do you wear? You can wear, depende, a below the knee or knee length na skirt. Tapos meron kang cream or white na pantaas. Siguraduhin mong planchado, naka-press yan o naka-steam. Huwag kang pupuntang gulagulanit ka. Pwede ka naka-rubber shoes ka, pero pag papasok ka na dun sa building, ikaw po ay cute na 1 inch o 2 inches na sapatos. Okay? Yes, you are judged. Sa first impression is the last one. At sasabihin mo, thank you so much for meeting with me. Thank you for your time. Pasalamat ka kaagad, tas nakangiti ka. At memoryahin mo ang resume mo. Dapat yung sinasabi. Huwag ka sasabing, oh, it's in my resume. I already emailed it. Oo. 1,000 kayo nag-a-apply sa isang position. So, may dala kang kopya na this is another copy of my resume. Baka wala kayo nung pinadala ko. O gano'n. Para sinusulatan niya kung ano at anong impression niya sa'yo. Smile. Tilt your head to the left. Tilt your head to the right. Siguraduhin mo naka-toothbrush ka. Siguraduhin mo na meron kang breath mints. Okay? Bago ka pumasok, siguraduhin mo meron kang baby powder para at least yung likod mo at yung iyong muka na punalagyan mo ng pulbos, ayos ka. Yes, naka-makeup ka. Hindi pwedeng wala kang ka-makeup. Please wear a light gloss or a tinted lipstick na light na kulay para hindi ka parang namumutla at para kang na typhoid fever. Okay? May little blusher ka. Huwag sa harap ng cheeks, sa towards the outer corner. Okay? And smile. Give that smile. Yes, you have to have light makeup on. Hindi pwedeng wala. Ibig sabihin, you didn't care enough. Okay? You didn't care enough. O kukuha tayo ng batang-batang walang alam? Dapat nakaayos na yung face mo. Okay? I hope in one way or the other, that helped you. Okay? And advice ko, magawa ka ng to-do list. Alright. Okay. Tita Chiki, right now, masasabi ko pong progressive akong tao kasi po, even nagkaroon ng pandemic, naka-adjust po ako. Ngayon, pakiramdam ko po, I'm lost. Masaya naman po ako, kaso hindi ko na alam kung ano ang purpose ko sa buhay. Paano ko po bang muling masimulan ito? Alam mo, start ka lagi. It's okay to start again. You know what? You'll have new beginnings. And it's all right. And it's wonderful to have new beginnings. And you're gonna be fine. Okay. Cute yan. You'll have new beginnings. You're gonna have fun. Okay? And search yourself through your wants and likes sa buhay. Anong purpose mo? Marami. Ikaw ba ay may asawa, walang asawa, bagong graduate, ka-graduate pa lang. Talk to one or two of your friends. Yung friends mong tunay, talk to two of your aunties. Pick somebody's brain. Huwag kang pipick ng someone's brain na walang negosyo. Mag-pick ka ng someone's brain na nagne-negosyo. Interviewin mo. Paano ka nagsimula nito? Paano mo nalaman? Na-equip ka para gawin mo to. Meron ka bang, lahat ba ng pinasukan mong business dito? Wonderful? O may sumablay? Ay, may sumablay! O gano'n, kaya kwento na yan. Kaya ikaw, huwag mo masyadong itatransmit sa inyong tauhan mo. Yan mismo ang nagloloko sa'yo. Makinig ka. Mag-take ka ng notes. Isulat mo sa notebook. Iba yung nakikita at sinusulat. Iba yung tinetape mo lang. Nire-record mo lang. If mare-record mo at saka at the same time mag-take ka ng notes, perfect, winner ka. Mag-interview ka ng 3 tao.
Dapat may negosyo, ha? Dapat kumikita somehow. Ma-inspire ka. Tapos makinig ka sa atin. Sa Ricardo, marami kang matututunan every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock. And this is the best part. I get to pray for you. And at this point, if you'll allow me, please allow me to pray for you. Our Heavenly Father, we thank you that we are able to talk to you anytime, any place. We want to thank you for all the blessings that you give us every day and the protection that you provide for our family. Lord, inilalapit namin ang mga pamilya at mga tahanan na kayo po ay patuloy na maging center ng buhay nila. Sa isa pong mga nakakaranas ng lungkot o pighati, kung ano man ang kanilang binabangunan po araw-araw, I pray, Lord, that you will strengthen them. Ipakita niyo po ang inyong power, na kadakilaan po ninyo, na alam niyo po na with you, nothing is impossible. Embrace them, Lord Jesus. We ask for healing and comfort sa mga tao pong nakakaranas ng mga sakit ngayon. Yung mga nagkikimotherapy sa kanilang cancer treatment, yung pong may mental health problems, yung pong meron nalaman nila na meron pala silang chronic kidney failure, yung pong may mga tinatahak na may nahanap palang lymph nodes somewhere sa katawan nila na hindi kaaya-aya. Panginoon, yakapin mo po sila. Ipaalam mo po sa kanila na nandiyan ka, na mahal mo sila. Minsan kasi hindi namin nakikita kasi daldal kami ng daldal. We cannot even see what's right in front of us. Thank you, Lord, for lifting us up every day. Please put your healing prayers and healing arms and healing hands upon these individuals that I have just mentioned, Lord Jesus. At sa lahat ng nakikinig na may nafe-feel na hindi masyado nag-iisip kung tama ba ang ginagawa niya sa buhay o hindi, bigyan niyo sila ng lakas, bigyan mo po ng direction, Lord Jesus. Because we know that you are the only way, the truth, and the light, and no one will go through you but the Father. Hindi kami kailangan dumaan sa kung kani-kaninong tao, Lord Jesus, kasi alam namin na you are there for us. We love you and we glorify you. And all this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po, nagtatapos tayo ngayong Sabado. Sana po nasiyahan po kayo sa aming pong programa ngayong araw. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig at muling makinig next week. Ang ganda na naman ng kwentuhan. I'd like to say thank you to our production technicians. Of course, we'd like to say hi to Nathaniel, Nate Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano and John B. Reyes, RTV staff Eileen Valdez, Wenmark Balatucan, Raymond Rico Paner, and Angelica Kalayag. To our writers, sina Absedi, Kay Ferrer, Kayla Escalante, John Philip Lagtapon, Desa Magtunaw, and Brian De La Cruz. Good job, Bri. How are you? And hello to Mami Imelda. Thank you po sa ating station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa ating show na Ricardo sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have and you will realize how wonderful God has been in your life. Have a great week po ahead of you. Mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa pagsuporta sa 8 taon po dito po sa Ricardo. God bless you more. Bye! Have a great week. Ciao, ciao! Ricardo, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Ricardo, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Ricardo.